Sino ba sila? Tingnan natin kung sino ang taong nanakit sa ating kapatid, sabi ng pinuno ng Tiger Slaughter Sect na si Kang Myung-ho. Hang Nim, sila ay ang mga taong nakasakay sa karwahe na iyon, sabi naman ng isang lalaki. Nagulat naman si Kang Myung-ho nang makita nito ang nakaguhit sa simbolo sa bandila na nakalagay sa karwahe na sinasakyan ni Yigang. Ito ay simbolo ng angkan ng Baek at ng Changrim, hindi ko alam na kayo pala ay nagmula sa angkan ng Baek at taga Changrim. Ipagpatawad ninyo, nakaluhod na sabi ni Kang Myung-ho kay Ji Pyong. Ang tatlong lalaki naman na kasama ni Kang Myung-ho ay sobrang nagulat sa ginawa nito. Imposible, sabi ni Giyo, sabi ko naman sa iyo, wala kang dapat ipag-alala. Walang masamang mangyayari, sabi ni Yigang kay Giyo. Sabihin mo sa akin kung sino ka at ano ang iyong pagkakakilanlan, sabi ni Ji Pyong kay Kang Myung-ho. Ako si Kang Myung-ho, ako ang pinuno ng Tiger Slaughter Sect. Ang tanging ginagawa lamang namin ay ang manghuli at kumain ng mga hayop, wala nang iba pa. Ako din ang tinaguri ang Mountain Star Divine Dragon, sagot ni Kang Myung-ho. Hindi ko pa narinig na tinawag siyang ganyan, sabi ng isang lalaki. Sa panahon ngayon, ang mga tao ay nagbibigay na talaga ng ibang tawag sa sinuman. Sa pangalan lamang naman siya isang Divine Dragon, sabi naman ng isang lalaki. May kasabihan na pinuputol ng brilyante ang brilyante upang makahuli ng isang tigre, sabi muli ni Kang Myung-ho. Wala akong pakialam, hindi ka marunong mamahala sa iyong mga nasasakupan. Alam mo bang nananakit sila ng mga bata na nagmula sa nayon, seryosong sabi ni Ji Pyong. Patawarin mo ako, sabi muli ni Kang Myung-ho, ayon kay Giyo, wala ni isang magtangkang kumalaban sa mga miyembro ng Tiger Slaughter Sect. Ngunit, nagawa ni Yigang at Ji Pyong na mapasuko ang mga ito, kinakailangan niyang managot kung sakaling hindi na magising ang iyong ate, sabi ni Yigang kay Giyo, maraming salamat sa pagtulong ninyo sa amin ng aking kapatid, umiiyak na sabi ni Giyo kay Yigang, kinagabihan, sina Yigang ay nagtungo sa nayon sa tahanan ng pamilya Zhang upang magpahinga at magpalipas ng gabi. Napakasarap naman sa pakiramdam, para dito sa libreng panuluyan at mayroon pang paliguan na may talulot ng mga bulaklak. Siguradong nahirapan talaga ang mga batang iyon dahil sa mga taga-Tiger Slaughter Sect na iyon. Akalain mong daig pang isang bayani ang turing sa atin ng mga taga-nayon. Medyo napuwersa ko yata ang aking katawan, nasobrahan yata ako sa aking pagsasanay. Buti na lamang at tinulungan ako ni Jin Leon upang makakuha ng gamot at ito ay talagang naging malaking tulong para sa akin. Medyo lumalamig na ang tubig, kinakailangan ko na sigurong umahan sa paliguan na ito, sabi ni Yigang. Nais ko din sanang magbabad sa mainit na paliguan. Masaya ka ba na naranasan mo ang ganyan ng mag-isa lamang, sabi ng matandang lalaki. Dapat ko bang ilagay ang iyong espada sa mainit na tubig at upang ikaw ay kalaw-angin? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Pagkatapos maligo ay nagtungo na si Yigang sa loob at nakita niya si Jin Leon at nagdesisyon siyang lapitan ito. Bakit hindi ka pa natutulog? Medyo lumalalim na ang gabi, tanong ni Yigang kay Jin Leon. Oo, may iniisip kasi ako, sa aking palagay, may kakaibang nangyayari sa nayon, sagot ni Jin Leon. Maraming tao ang namatay ng dahil sa tigre, kaya naman, hindi masyadong maganda ang kapaligiran, sabi muli ni Yigang. Sa aking palagay, hindi lamang iyon ang naging dahilan, sabi muli ni Jin Leon. Tinitingnan mo ba dyan ang kapalaran ng nayon? Tanong muli ni Yigang. Hindi ko kayang gawin ang mga ganyang bagay. Ako ay isang alagad ng Marshall Flower, sagot ni Jin Leon. Ganun ba? Iba kasi ang naiisip ko, isa ka palang alagad ng Marshall Flower, sabi muli ni Yigang. Tama, pero, ito ay nakadepende talaga sa mga nalalaman mo. Ako ay isang ding alagad ng Blue Flower, pero, mas marami akong nalalaman tungkol sa martial arts, sabi muli ni Jin Leon, kung ganun,
mayroon pang iba na mas maraming nalalaman kaysa sa martial arts? Tanong muli ni Yigang. Oo. Tama ka, mayroong mga alagad ng duty flower na sumisimbolo sa red flowers. May nalalaman din sila sa martial arts, pero karamihan sa kanila ay nakatuon sa pagpapagaling, sa paggawa ng mga ilusyon at salamangka. Sagot ni Jin Lian. Ayos, wala akong alam sa kung ano ang tungkol sa mga iyon, sabi ni Yigang. Ang alagad ng duty flower ng Changrim ay talagang mga talentado. Pero, kinakailangan mong pagtuunan ng pansin ang espada, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Wala akong balak pag-aralan ang mga ganyang bagay. Hindi magandang maglabas ako ng agimat habang ako ay lumalaban, sabi naman ni Yigang. Tama ka, hahaha, ang isang tunay na lalaki ay kinakailangang gumamit ng espada, sabi muli ng matandang lalaki. Kung ganoon, nagagawa mong makakita ng mga espiritu at mga multo, tanong ni Yigang kay Jin Lian. Tama ka, nagawa ko ito, kamakailan lamang, sagot ni Jin Lian. May isang mayamang pamilya ang iginagalang ng kanilang mga kalapitbahay dahil sa kanilang pagiging bukas palad. Ngunit may mga usap-usapan na ang mga anak ng pamilya ay patuloy na namamatay ng walang dahilan. Inakala ng mga tao, ito ay gawa ng demonyo o multo. Mayroon kasing nakita na isang dakebi sa bubong at mayroong nakasabit na tao sa buhok nito. Ang dakebi ay isang uri ng mga espiritu o bathala ng kalikasan. Sigurado ako na nagagawa ito ng isang alagad ng duty flower ng mas mahusay. Isa akong alagad ng martial flower, kaya naman, hindi ako ganoon kagaling sa paggawa nito, pagpapatuloy na sabi ni Jin Lian. Kahanga-hanga dahil mayroon kang ganoong kakayahan, sabi ni Yigang. Ito ay isang tungkulin bilang isa sa mga taga Changrim. Kailangan naming tumulong sa mga taong pinahihirapan ng mga espiritu at ng mga yokai. Ang yokai ay maaaring isang uri ng multo, espiritu at mga likas na nilalang, sabi muli ni Jin Lian. Para ba iyon sa hustisya? Tanong muli ni Yigang. Oo. Pero, ang mga espiritu at yokai ay hindi mga hayop, ang mga mata ng pixia ay mas mahalaga kaysa sa anumang hiyas at ang kuko ng agila na dragon ay mas matibay kaysa sa anumang metal. Kung magiging dalisay ang panggit ng enerhiya ng isang yokai, ito ay nagiging isang mapaghimalang gamot, paliwanag ni Jin Lian. Totoo ba iyang mga sinasabi mo? Tanong muli ni Yigang. Maaari bang panasan mo ang laway sa iyong pisngi? Sabi ng matandang lalaki. Tungkol naman sa nayon, putol na sabi ni Jin Lian. Tungkol naman dyan, ano kaya ang dapat nating gawin? Sabi naman ni Yigang. Karaniwan, ang mga kuliling na ito ay hindi lumilikha ng tunog. Pero, kapag mayroong mga yokai sa paligid, ito ay kusang tumutunog katulad ngayong oras na ito, sabi muli ni Jin Lian at silang dalawa ni Yigang ay nagtungo sa labas. Sumunod ka sa akin, sabi ni Jin Lian kay Yigang. Gumagana ba ito para sa anumang kuliling na pilak kung lalagyan ito ng pulang sinulid? Tanong ni Yigang. Hindi, ang pinuno ang mismong gumawa nito, sagot ni Jin Lian. Ang sinulid ba na nakalagay dyan ay yung sinulid na nakalagay nung nilinis mo ang kwintas ng pixia? Tanong muli ni Yigang. Oo. Tama ka, napakatalas ng iyong memorya, sagot ni Jin Lian. Nagkakapera ka ba sa pagbebenta ng mga ganitong bagay? Tanong ni Yigang. Pera, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jin Lian. Oo, tama, pera, kahit gaano kahusay ang martial arts ng sinumang tao, kailangan natin ng pera sa mundong ito, sagot ni Yigang. Bueno. Minsan ibinebenta namin ang mga gitnang enerhiya ng yokai na nakuha namin at minsan, binibigyan namin ng emperador ng isang miracle medicine at binibigyan naman nila kami ng gantimpala bilang kapalit. Minsan naman, nagbebenta kami ng mga halamang gamot. Magaling talaga kami sa paghahanap ng mga ito, sabi muli ni Jin Lian. Hahaha, hindi ko akalain na ginagawa ninyo ang ganon, sabi muli ni Yigang.
Ang Great Return Elixir ng Shaolin at ang Purple Perilla Elixir ng Mount Hua Sect ay hindi mabubuo kung hindi dahil sa amin, sabi ni Jin Leon. Hindi ba't ang dalawang iyon ang pinakasikat na gamot na kilala na nakakabuhay ng mga namatay, sabi ni Yigang. At naisip ni Yigang na mahusay talaga ang kanyang naisip na pumunta sa Changrim, mukhang malapit na tayo, kaya naman, manatili ka lamang sa tabi ko hanggang sa mapuntahan natin ang mga yokai. Mayroon kang suot na Pixie's necklace, kaya naman, hindi magagawang makalapit sa iyo ang mga yokai, sabi muli ni Jin Leon. Naisip naman ni Yigang na isinama daw ba kaya siya ni Jin Leon dahil sa kanyang kwintas. Ang espiritu ay natanggal na sa aking sarili, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Pero, bakit hindi tumutunog sa iyo ang kuliling? Hindi naman siguro tayo nagsasayang ng oras. Hindi ba? Sagot ni Yigang, nalampasan ko na ang kaharian ng pang-araw-araw na espiritu. Walang bisa sa akin ang bagay na iyon, sabi muli ng matandang lalaki. Hay nako, mixing, sabi ni Yigang, hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Panoorin mo ang gagawin ko, sabi ng matandang lalaki. Sandali, anong binabalak mong gawin? Huwag kang lumapit, mapanganib, sabi muli ni Yigang. Agad na lumapit ang matandang lalaki kay Jin Leon at pagkatapos, sa paglapit na iyon ay biglang gumalaw at tumunog ang kuliling na hawak ni Jin Leon at ito ay agad na ikinagulat ng matandang lalaki. Hay nako, sinabi ko naman sa iyo na mapanganib, sabi muli ni Yigang sa matandang lalaki. Agad namang lumapit si Jin Leon kay Yigang at hinawakan niya ito at tumalon ng napakabilis palayo. Napakalakas ng tunog ng kuliling, ibig sabihin ba nito ay malapit lamang sa atin ang yokai, sabi ni Jin Leon. Hindi ako makahinga, maaari bang bitawan mo muna ako, sabi naman ni Yigang. Maaaring ito ay isang mas mapanganib na yokai kaysa sa naisip ko. Sabi muli ni Jin Leon, bakit kaya ganon? Bakit naman kaya gumalaw at tumunog ang kuliling? Sabi naman ng matandang lalaki, sandali lang, hindi ako makahinga. Sabi muli ni Yigang habang ito ay hawak pa din ni Jin Leon. Sa kagubatan malapit sa nayo ng pamilya Zhang, mayroong dalawang tao na dito ay nagtagpo. Mahal, sabi ng babae sa lalaki, dyan ka lang pala nagtatago. Sabi naman ng lalaki. Narinig ko na dumating ang gagong si Jiang Soyong sakay ng karwahe kasama ang mga mangangaso, sabi muli ng babae. Huwag kang maingay, baka may makarinig sa iyo, sabi muli ng lalaki. Nabalitaan ko na may kasama din silang isang magandang babae, sabi muli ng babae. Oo, tama ka, narinig ko din ang balitang iyan. Sagot ng lalaki habang ito ay nakangisi. Bakit ganyan ang iyong reaksyon? Di ba't sinabi mo na ako ang mahal mo? Sabi muli ng babae at kinurot nito ang lalaki sa may bandang braso nito. Aray ko, teka lang, ano bang nangyayari sa iyo? Sabi muli ng lalaki. Nang mga sandaling iyon naman ay biglang sumulpot si Jin Leon at ito ay sobrang ikinagulat ng dalawa. Alam ko na. Ito ay tinataglay ng isang taga-nayon, sabi ni Jin Leon. Anong ginagawa mo dito? Anong ibig mong sabihin na tinataglay ng isang taga-nayon? Alam ko na ikaw ay isang taga-Changrim, pero, medyo walang pakundangan iyang sinabi mo, sabi ng lalaki kay Jin Leon. Nakakatakot naman, sabi naman ni Yigang. Ang lalaki naman ay sobrang nagulat dahil sa biglaang pagsasalita ni Yigang. Kailan ka pa nandyan? Tanong ng lalaki kay Yigang. Kanina pa ako dito, kasabay kong dumating dito si Jin Leon, sagot ni Yigang. Bigla namang binuhusan ni Jin Leon ang babae ng dala nitong gamot na nakalagay sa isang maliit na bote. Anong ginawa mo sa kanya, Huiran? Ayos ka lang ba? Sabi muli ng lalaki. Aray ko, anong ginawa mo sa akin? Sabi naman ng babae. Anong ginawa mo sa kanya? Galit na sabi muli ng lalaki kay Jin Leon. Naghinala na ako mula nang marinig ko na ang nayong ito ay nakakaranas ng pag-atake ng tigre. Kapag ang isang tao ay namatay ng dahil sa isang tigre,
ito ay nagiging isang masamang espiritu. Minsan, sila ay nagiging isang yokai na tinatawag na Changui. Ang Changui ay isang multo na pinapatay ng mga tigre. Paliwanag ni Jin Leon. Sa ilang sandali pa, ang babae ay biglang nagbago ng anyo at ito ay naging isang Changui at akmang aatakihin nito si Jin Leon. Kailangan ko itong pugutan ng ulo, ngunit hindi ko kayang pumatay ng inosenteng tao, sabi muli ni Jin Leon. Agad na inatake ni Jin Leon ang Changui, ngunit, hindi niya nagawang tapusin ito. Ang Changui naman ay patungo sa gawin ng lalaki at ang lalaki naman ay sobrang takot na takot. Huwag kang lalapit sa akin, sigaw ng lalaki. Isang napakabilis na pag-atake naman ang ginawa ni Yigang at agad na pinugutan nito ng ulo ang Changui. Ang lalaki naman ay sobrang natulala sa ginawa ni Yigang at ito ay nagpasalamat dahil siya ay nakaligtas sa pag-atake ng Changui. Napatay mo ang yokai sa isang pag-atake lamang. Paano mo nagawa iyon? Gulat na tanong ni Jin Lian kay Yigang. Hindi ba't sinabi mo sa akin na atakihin ko ito kapag lumapit ito sa akin? Sagot ni Yigang. Oo nga, ngunit, ang yokai ay hindi maaaring mapatay ng mga karaniwang tao lamang, sabi muli ni Jin Lian. Naisip naman ni Jin Lian na nagawa daw ba kaya ito ni Yigang nang dahil sa suot nitong kwintas. Sa di kalayuan, may nakita silang isang maliit na piraso ng bato na animoy diamante at ito ay ang inner energy orb ng yokai at agad itong pinulot ni Yigang. Medyo mabaho ang amoy nito, sabi ni Yigang. Sandali. Huwag mong kakainin iyan, sabi muli ni Jin Lian. Hindi ko ito kakainin, mukha lang talaga itong kain na hinala, sabi muli ni Yigang. Dahil ikaw ang nakapatay sa yokai, ibibigay ko ito sa iyo kapag nalinis ko na ito, sabi ni Jin Lian. Talaga ba? Sagot ni Yigang. Sa ilang sandali pa ay biglang may dumating na grupo ng mga lalaki at mayroon ding isang matanda. Anong nangyari sa kanya? Sabi ng isang lalaki, napagtanto ko na hindi kayo ordinaryong tao. Kahanga-hanga ang iyong ginawa dahil napatay mo ang yokai, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Maari ko bang malaman kung sino kayo? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ako agad nakapagpakilala. Ako si Guak Songho ng Tiger Slaughter Sect, maraming salamat sa pagliligtas sa aming nakababatang miyembro. Narinig kong pupunta kayo sa bansang Shanyang, sabi ng matandang lalaki. Tama kayo, bukas kami aalis, sagot ni Yigang. Mayroong higit sa isang tigre sa lugar na ito. Mayroong isang mahusay na tigre na nangunguna sa iba pa. Hindi sila pumupunta sa kung saan ang kanilang karaniwang tinutungo. Kaya naman, kailangan pa din ninyong mag-ingat, sabi muli ng matandang lalaki. Sige po, maraming salamat, sabi ni Yigang at natutuwa ito dahil hindi lamang isang inner energy orb ang kanyang nakuha kundi, nakakuha din siya ng iba pang impormasyon.